Uy, bagong balita kay Kibuloy. Kibuloy, pinatawa na ng contempt ng House panel kaugnay ng issue sa SMNI franchise. Panoorin natin. Let's go. Any objections? Okay. The chair hearing no objections on a unanimous vote. The Honorable Pastor Kibuloy is cited for contempt. Naku po, cited for contempt na din si Kibuloy ng Congress, no? So, ito nga, ewan ko, no? I think today din, cited in contempt na siya ng Senado, pero I think parang show cause order yung inilabas instead of arrest warrant because they need to exert all of their efforts before an arrest warrant will be issued by the Senate. So, show cause order yung ipinato ng Senado. Ngayon, pati Congress, mga kaibigan, ay sinight na in contempt si Pastor Kibuloy. Nako, parang lahat na lang yata, di ba? Kalaban na ngayon nitong self-proclaimed appointed son of God. Panoorin natin. Tuluyan nang na-cite in contempt si Apollo Kibuloy dahil sa pagtangging dumalo sa ginagawang pagtinig ng House Committee on Legislative Franchises sa panukalang pawalang bisa ang prangkisa ng Social Media Network International o SMNI. Ba't ka kasi hindi dumadalo, Kibs? Ba't hindi ka dumadalo, di ba? Dumalo ka kasi. Di ba? Wala kang immunity sa batas. Hindi ka exempted. Parang superior ang tingin mo sa sarili mo eh. Ayon sa chairperson ng komite na si Parañaque Representative Gus Tambuntin, 3 beses nang pinadalhan ng imbitasyon ang religious leader. Tingnan mo, 3 beses ka nang pinadalaan, hindi ka ano ba yan? Ano ba yan? Di ba? Ibig sabihin yan, hindi nyo kinikilala ang kapangyarihan ng Kongreso, kapangyarihan ng Senado. Are you above the law? Nagpadala na rin ang Kamara ng Sabina kay Kibuloy. Kaaninsabay nito, inaatasan na rin ang House Sergeant at Arms na makipag-coordinate sa law enforcement agencies upang madala si Kibuloy sa House premises. Nako, Sergeant at Arms ng Congress, pinapa-coordinate na sa LGU ng Davao para maidala si Kibuloy sa House of Representatives, mga kaibigan. Iginigiit ng abogado ni Kibuloy na bilang honorary chairperson ng SMNI, wala na itong kinalaman sa daily operations ng estasyon. Ay, di pa harapin ninyo yung mga abogado ni Kibuloy. Okay, wala pala eh. Di pa harapin ninyo. Bakit kasi ayaw humarap? Ayon sa ilang mambabatas, may mga tanong na hindi nasasagot ng mga kinatawan at opisyal ng SMNI sa pagdinig. Okay. The fact that he has not been appearing in these hearings, in this committee, just shows that he has no respect for this committee. Ayun. Sinto, shoutout Representative Johnny Pimentel. Exactly, tama yung sinabi niya. The fact that he is not attending yung mga, hindi niya ginagalang yung mga subpinang ipinadala sa kanya 3 beses na, no? He's not respecting this committee. Itong komite ng Congress na nagdidinig dyan sa issue ng prangkisa ng SMNI. It just shows that he acts like God. Okay. He acts with impunity. He acts like God. He acts with impunity. Exactly. Di ba, tingin mo po ba sa sarili mo, Mr. Kibuloy, kayo ho ay mas mataas pa sa Diyos? At kayo exempted sa batas? Nako. Ano na po ang gagawin ninyo ngayon, Pastor Kibuloy? He takes this hearing for granted. Yun. Ipinagwawalang balahala niya, importante ho siya dito. Yun. Hindi naman nagustuhan ni House Deputy Speaker, Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, ang paghingi ng abogado ni Kibuloy ng listahan ng itatanong sa kanya kung sakaling dadalo ito sa pagdinig ng komite. That is why precisely we are asking for a general, not a detailed line of questioning, but just the general questions under Ermita, Your Honor. There are other officials of Suarasug and SMNI. Parang ano naman yon? Ito po yung attorney ni Kibuloy. Parang special treatment and, di ba? Napaka-unfair po noon na resource person, pero kailangan bago ako dumalo dyan, padalahan nyo ako ng mga possible questions. Ano po magiging sanhin yan? Di magre-ready ka na ng mga, ng mga palusot na mga kasagutan, tsaka hindi po pwede yan pag pinayagan yan, di ba? Parang, di ba? Di lahat na ng resource person, gano'n na din ang gagawin. Dapat po, sa abogado po ni Kibuloy, dapat alam niya na yung ganyang klaseng tawag dito, pabor na hinihiling, ay hindi po yan posible. Di ba? Dapat hindi na yan tinanong eh. Kasi, alam na sigurado ko ito, Attorney Ferdinand Topacio, I'm sure alam mo na yan, Attorney. Who are here, Your Honor. If we allow this, Ito na. therefore,
anytime in the future, when a resource person does not feel the need to present himself, magpapadala na lang ako ng tagapagsalita ko. I-submit nyo na lang muna yung mga tanong ninyo, i-review ko, tapos saka tayo bumalik sa usapan. That's a very dangerous precedent to set, Mr. Chair. Because once we allow that, therefore all committees will allow that. Yun. Aprobado na ng komite ang panukalang And I'm sure naman, 'di ba, mema lang din yung yung abogado na ni Kibuloy doon. I'm sure bago pa man niya itanong 'yon sa ating mga kongresista, alam niya naman na ang kasagutan, pero siguro just to prolong, mga kaibigan, kaya niya inilalatag pa rin bisa ang prangkisa ng SMNI. Samantala, plano namang maghain ng mosyon ng isang kongresista upang imbitahan sa pagdinig ng komite si dating Pangulong Rodrigo Duterte na itinalaga bilang administrator ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Si dating Pangulong Duterte ay ngayon na po ay administrator ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Nako po, mukhang may balak na talagang umiska po na pinamumunuan ni Kibuloy, itinuturing na investor sa SMNI ang KOJC ayon sa abogado ng network. The appointment was made by the current executive pastor and the board of administrators that in case something might happen, the former president of PRRD will be able to manage the properties of the KOJC. In a proper time, Mr. Chair, I will also move to invite then former President Duterte. Kasi siya yung in-involve. Exactly. So imbitahan din ng Kongreso si dating Pangulong Duterte kasi kung sa kanya na ipagkakatiwala yung mga ari-arian di ba? Nako, ma-hot seat pa si Digong dito. Sahan ng property. Ayon naman kay Attorney Topacio, nasa Pilipinas pa rin si Kibuloy. Sa gitna ito ng kinakarap itong mga kaso sa Estados Unidos. Nasa ilalim din si Kibuloy ng US Federal Bureau of Investigation wanted list dahil sa umano'y pakikipagsabuatan sa sex trafficking. Gayon din sa pagpupuslit ng maraming pera at iba pang mga paglabag sa batas ng Amerika. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Alam mo mga kaibigan, sana po ay, di ba, talaga pong mabantayan, wag po sanang makawala sa hustisya. Ito pong si Kibuloy, we're not saying na he's already guilty. Dapat lamang talaga na humarap po siya sa mga pagdinig ng Senado, ng Kongreso, at yung sa korte po kung naisampa na ang kaso, para po naman madinig po ang kanyang panig at kung sinasabi niya siya po ay walang sala, doon niya po mapapatunayan, doon niya po ma-justify ang kanyang mga pinupunto, ang kanyang sarili. Ngayon, kung siya po ay patuloy na iiwas at kung magkatotoo na siya po ay lumabas ng bansa, iyan po isang senyales na may tinatago ka, hindi ho ba? Okay, so tingnan po natin kung ano pa mga mangyayari ngayong may show cause order na sa Senado, may contempt na ng Congress, may ipinalabas na yung arrest warrant ng Amerika, tapos sasampahan na ng kasong kriminal sa Korte ng Pilipinas. Ano po ang magiging hakbang? Ano po ang magiging desisyon ni Pastor Kibuloy? Silver Voice TV, magandang gabi.